si Barnes naniniwala, hindi ito, walang kinalaman ito sa end of ceremonial, o end of moral law, o end of 10 commandments. Ang paniniwala niya, ito ay may kinalaman doon sa purpose o yung object ng ating faith sa ating Panginoong Yesu Cristo. So, ito po yung commentary ni Barnes. Pero hindi naman po tayo nasisiyahan lang doon sa commentary. Mas maganda, tingnan natin kung ano talaga yung context, kung ano talaga yung sinasabi ng context tungkol sa talatang ito. Siyempre, ang pinaka-best interpretation is to know the context of the discussion. At yun nga po, titignan muli natin at titignan natin kung tama si Barnes dito o hindi. Tingnan natin. So, contextual analysis naman po tayo. Ito ay doon sa Romans chapter 10, verse 1 to 4. Siyempre, binasa natin yung 4. So, ang context niya, yung mga kasamang mga verses, sisimulan po natin doon sa verse 1. Tingnan natin, at talaga yung discussion dito. Tingnan natin kung naangkop nga yung 10 commandments ang inaalis o tinatawag na nag-end o natatapos. Tingnan po natin sabi po ng banal na kasulatan. So, meron na tayong hint, yung hindi po ito katapusan, yung telos, yung salitang end, hindi nangangahulugan ng katapusan o to cease. End ay may kinalaman doon sa design or purpose or aim or goal. At yun nga ang titignan natin sa ating babasahin. Verse 1, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel. Concern si Apostol Pablo sa mga taga-Israelita, kanyang mga kababayan, kanyang mga kamag-anak, that they may be or they might be saved. So, dito sa ating talatang binasa, nakikita ni Apostol Pablo na ang mga Jews, bagamat sila ay saved na nung una, ay nasa condition na sa ngayon na mga unsaved. Dumating na sa punto na sila ay hindi ligtas. Kaya nga, ang ating magiting na apostol, ipinagpipray sila. Okay? Yun ang desire, ang gusto ni Apostol Pablo, maligtas sila. Kaya pinagpipray nila ni Apostol Pablo ang audio na sana sila ay maligtas. So, ang concern dito, ni Apostol Pablo, concern siya sa kalagayan ng mga Hudyo. Okay? Na sa kalagayan nila ngayon, yung sitwasyon nila sa pagkasalukuyan, pinagpipray sila ni Apostol Pablo. Sa dati nilang kaligtasan, wala na sila sa kaligtasan. So ito warning rin sa atin. Ingat tayo. Nung tayo ay pinangakuha ng ating Panginoong Kristo, ang sino sumampalataya at mabautismo, maniligtas, sigurado ililigtas tayo ng ating Panginoong Kristo. At dumarating tayo sa punto na tayo ligtas na. Pero baka dumating sa punto, tulad na ng mga Hudyo na akala natin ligtas tayo, hindi na pala tayo ligtas. Ito mga Hudyo, akala nila ligtas sila. Pero nakikita nila Apostol Pablo hindi lang siya Apostol Pablo, ng iba pang mga Kristiyano, na ang mga Hudyo ito ay wala na sa kaligtasan. So warning po sa atin ito. Okay? Tuloy natin pagbasa sa verse 2. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Buti na lang meron nito mahirapan ako sa aking Bible. Sabi po sa verse 2, For I bear them record that they have a seal of God. So makikita natin, itong mga Hudyo ito, pinatutunayan ni Apostol Pablo, naandun pa rin, yung pagiging religyoso, meron pa silang seal of God.